dyan! Ayaw madami sa asawa mo na may atraso sa akin! Mga kapitbahay! Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! Kap! Sinunog yung motor ko kagabi. Ano? Umaga noong ika-16 ng Mayo, taong kasalukuyan. Isang lalaki na may dalang itak ang nag-amok sa labas ng barangay hall ng Limbawan sa bayan ng San Pablo, lalawigan ng Isabela. Jonathan, wag! Jonathan! Tama na! Tama mo yan! Tama na! Kibay ka lang. Binunot ang kanyang itak at tinaga itong victim. Tinangkapan ng biktima na makalayo. Pero inabutan siya ng suspect. Ulo ko pati mga anak ko! Ha? Pagkatapos tumakbo ang victim, sinundan pa rin ito ng suspect at pinagtatagaan na. Ayon pa sa ilang saksi, hindi tinantanan ng suspect ang biktima hanggang sa managutan siya ng hininga. Itong natatungan ko na talaga na handusay na wala nang buhay. Paupo na lang po ako at napakagulgol na lang po sa iyak at sa awa po sa itsura po ng asawa ko, ma'am. Ano ang motibo ng suspect para gawin ang pag-aamok at ang kadumal-dumal na krimen? Nito lang ika-16 ng Mayo, taong kasalukuyan. Abraham! Tinaga hanggang sa mawala ng buhay ang isang lalaki sa barangay Limbawan, San Pablo, Isabela. Kinilala ang biktima na si Abraham Cablinan, 35 taong gulang, isang magsasaka. Pumunta din ako kasi malapit din yun. At itong natatungan ko na talaga na handusay na wala nang buhay. Wala nang buhay ang biktima nang matutnan ng kanyang misis na si Joanne. Nakatanggap na lang po ako ng text po ng kapatid ko sa messenger po na pinagtataga na daw nga po ng asawa ko po dito sa tabi ng barangay hall po dito sa Limbawan, ma'am. Pagtingin ko po dun sa side na napaupo na lang po ako at napakagulgol na lang po sa iyak at sa awa po sa itsura po ng asawa ko, ma'am. Kasi ang dami po niyang taga sa ulo, sa mga kamay po. Maging ang mga kaanak ni Abraham, hindi makapaniwala sa kanyang malagim na sinapit. Yun, talagang iba ang pakiramdam doon. Kasi talagang nakakagulat, tuguan eh. Agad dumating ang San Pablo Municipal Police sa crime scene para mag-imbestiga. Pagdating namin doon sa area, nakita namin yung isang na katawan ng biktima na nakahandusay doon sa malapit sa barangay community center. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na taga sa ulo at iba't ibang parte ng katawan ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Nagkaroon po siya ng tama dito sa kanyang mga kaliwang braso at sa kanang braso. Ganon din po sa kanyang mga ulo, ma'am. May mga tama po, may mga taga sa kanyang ulo. Ayon sa mga pulis, may hindi pagkakaunawaan ang suspect at biktima. Hindi ko po lubos maisip na siya pa talaga po yung kasi okay naman po sila. Parang hanggang ngayon po hindi ako makapaniwala na may nangyaring ganun po. Abraham! Lumabas ka dyan! Ayaw madami sa asawa mo na may atraso sa akin! Ano nga ba ang punot dulo ng malagim na krimen? Dead on the spot ang biktima ng pananaga
na si Abraham Cablinan Jr., 35 taong gulang, umaga noong ika-16 ng Mayo, taong kasalukuyan. Kahit medyo malayo pa po ako dun sa kanya, kitang-kita ko na po yung malaking taga niya po sa ulo po, sa noo po. Parang nanginginig na rin po ako. Dito nakahundusa eh. Dito mismo. At pinikturan ko pa. Inabutan ng San Pablo Municipal Police ang katawan ng biktima sa kalsada kung saan siya pinagtataga ng suspect. Kung saan pa rin po yung ma'am, natagpuan ang biktima, doon pa rin po siya, hindi po nagalaw, ma'am. Na nakahandusay doon sa gilid ng barangay hall. Ano ang ugat ng karumal-dumal na krimen? Mabuting asawa at ama. Ganito ilarawan ni Joan si Abraham. Mabait naman po siya, ma'am. Binibigay naman po niya yung pangangailangan namin ng anak ko. Pag umaalis po siya, ma'am, sa bahay, pag uwi niya, may pasalubong po siya sa anak namin. Pare, tiba-tiba tayo. Ang ganda ng ani. Oo nga eh. Buti na nga lang talaga di tayo nabutan ng bagyo. Pagkatapos ng trabaho natin, sagot ko na inuman. Yun, no? 4 na taon ng kasal sina Joan at Abraham at may isang anak. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng pamilya. Konting kasiyahan lang naman para sa masaganang ani natin. Oh, basta umuwi ka mamaya agad ha. Ako nang bahala dito kay paring Abraham. O siya, tara kumain ka muna. Ay sige, ihanda mo muna doon. Okay, Sunod ako. sige. Palakaibigan naman po, ma'am, siya sa mga kapitbahay namin, pati sa mga ibang barangay po. Kasi kung minsan nagiinuman din po sila. Oh, kain kayo, pare. Oo. Pare, main ka na dyan. Ayon kay Joan, naging mabuti rin daw si Abraham sa kanilang mga kapitbahay. At ni minsan, wala raw siyang nabalitaan na nakaalitan niya. Ano ulam? Yan, ha? Yan, dessert yan. O pare, basta. Oh, saan punta? Gatid ako sa boarding house mga anak ko eh. Simula ng pasukan. Ganun ba? Hatid ko na kayo. Di na, huwag na, nakakaya. Di, pare. Kailan ka pa tinaptan ng hiya? Tayo-tayo lang eh. Ganito, tulungan mo ako magligpit niyan. Tapos na naman to eh, para Sige. maihatid ko na kayo. Tara. Ha? Salamat. Palagi naman po silang magkasama nga, ma'am, sa ano. Tapos yung pag may nasisira po sa bahay ni Jonathan po, kung minsan tinatawag niya po yung asawa ko para ayusin. Tapos kung minsan naman po nagpupunta po si Jonathan sa bahay namin. Laking gulat at pagkataka ng ginang na naging biktima ng malagim na krimen ang kanyang mister. Jonathan! Tama na! Jonathan! Tigilan mo yan! Tawag nyo, huwag kayong makinig. Sa pagkulong ng investigasyon, kinilala ng ilang mga saksi ang lalaking walang awang pumatay sa biktima. Siya si Jonathan Nahog, 34 na taong gulang, kapitbahay at kaibigan mismo ng biktima. Magkalapit lang po yung bahay namin, ma'am. Kung minsan nagiinuman po sila, wala po siyang nasabi sa akin na ganun po. Na may problema po sila. Sa investigasyon ng mga pulis, gabi bago maganap ang madugong krimen, Abraham! Lumabas ka dyan! sumugod ang suspect sa bahay ng biktima at pilit na pinalalabas si Abraham. Lumabas ka dyan! Kasi sa salaysay ng asawa ng biktima, mga bandang alas 11 ng gabi, ng May 15, 2023, nang habang sila ay natutulog sa kanilang bahay, ay may narinig silang malakas na palo doon mula sa kanilang bintana. Pinapalabas ang kanyang asawa ng suspect na mag-usap sila. Abraham! Lumabas ka dyan! Abraham, ano yun? Wala mo sandali. Ito ka lang. Dito ka lang, sumusobra na eh. Lasing yun, huwag mo nang patulan. Abraham!
Lumabas ka dyan! Kwento ni Joan sa mga pulis. Nagdesisyon silang mag-asawa na manatili sa loob ng bahay para makaiwas sa galit ng kapitbahay. Lumabas ka dyan! Narinig namin po yung paghampas sa bintana, parang nanginginig na po kami, natatakot na po kami, kaya parang wala na rin pong pumibo sa amin kasi baka marinig na po sa labas. Ayon sa asawa ng biktima, ay minarapat na lang nila na hindi muna lumabas ng bahay. Ganon din pinapalabas ng suspect ang asawa ng biktima na si Joan Cablinan na tumanggi rin po ito na lumabas. Joan! Lumabas ka dyan! Kung ayaw madamay sa asawa mo na may atraso sa akin! Ang sabi ng suspect, pinapalabas si Joan para hindi madamay dun sa pagsusunog ng bahay. Abram, pag di ka lumabas na susunog yung bahay mo! Naging mainit ang sumunod na mga tagpo. Sinunog po ni suspect ang motorsiklo na nakaparada dun sa malapit sa bahay ng biktima. Sinunog ni Jonathan yung motor ni Abraham. At nakita mismo yung asawa niya, nakita nilang dalawa. Pero hindi lumabas si Abraham. Yung motor ko sinunog! Sinunog yung motor ko! Wala akong magagawa. Delikado. Ano ang dahilan at ang dating magkaibigan naging mortal na magkaaway? Gabi nung ika-15 ng Mayo taong kasalukuyan, Abram! Lumabas ka dyan! Abram! isang araw bago maganap ang malagim na krimen sa barangay Limbawan, San Pablo, Isabela, sinugod ng residenteng si Jonathan sa bahay ang nooy natutulog na si Abraham. Hindi po talaga kami lumabas ng gabing yun, ma'am, dahil po sa natatakot kami at para na rin po sa kaligtasan naming mag-asawa, ma'am. Lumabas ka dyan! Hindi ko po alam, ma'am. Wala po akong alam kung ano pong kinakagalit niya, kung bakit bigla na lang po siyang sumugod sa bahay namin, ma'am, na sa ganong oras po, ma'am. Ito ka lang. Andito ka lang, sumusobra na eh. Lasing yun, huwag mo nang patulan. Ang kwento ng asawa niya, hindi niya alam na may alitan yung si Abraham at si Jonathan. At biglang kagabihan ng 15 ng May, sa gabi, pumunta si Jonathan sa bahay nila at yun, naghahamon. Joan! Lumabas ka dyan! Kung ayaw madamay sa asawa mo na may atraso sa akin! Yung pinapalabas po ako, hindi po ako lumabas dahil na rin po sa takot. Abram, At pag di ka dahil lumabas hindi na lumabas susunog ng bahay yung si Abraham, pinagdiskitahan daw ni Jonathan ang motorsiklo nito. Wala pa naman pong nabanggit ang asawa ng biktima kung paano sinunog. Basta nakita na yan na sinunog yung motorsiklo. Yung motor ko! Yung motor ko sinunog! Dito ka lang, wala akong magagawa. Delikado. Sinunog yung motor ko! Sinunog yung motor ko, sandali! Ayon kay Joan, lumabas lang sila ng bahay nang masigurong wala na si Jonathan sa paligid ng kanilang tahanan. Mga kapitbahay! Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! Mga kapitbahay! Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay ay naapula ang apoy. Pero halos maabo na ang kanilang motorsiklo. Naubos na rin, ma'am, na nasunog po lahat yung motor. Kinabukasan, nagtungo si Abraham sa barangay hall. Kap! Sinunog ni Jonathan yung motor ko kagabi. Ano? Hindi ba ba tapos ang gulo nyo? Hindi ko alam sa kanya.
Hindi ako nagsisinungaling. Kahit tanungin niyo yung mga kapitbahay namin tsaka si paring Jimmy. Sumugod doon. Halos gibain nga yung pintuan ng bahay ko eh. Tara, sige, puntahan natin. Umalis din si Abraham na pumunta sa barangay daw para magreklamo sa motor niyang sinunog. Jimmy! Pare! Ayan Kap, tanungin niyo si paring Jimmy kung ano nangyari kagabi. Nang makalabas sa barangay, bigla na lamang daw dumating si Jonathan na may dalang itak. Ayop ka, Abraham! Jonathan! Tama na! Naabutan ng suspect si Kagawad Lago at saka ng victim na nag-uusap doon sa tabi ng barangay hall at nilapitan ito ng suspect. Noon tapos nagkaroon ng konting arguments o ng pagtatalo yung suspect at ng biktima. Doon uminit ang ulo nitong suspect at pinapaalis na yung biktima pero hindi pa rin umalis. Ayon pa sa mga saksi, nasa 10 metro pa ang tinakbo ni Abraham. Ayop ka, Abraham! Ulo ko patibangan ako! Pero naabutan siya ng suspect. Huwag kayo makikilamit! Apatay ko kayo! At nang maabutan, Di ba naman anak ko? doon na walang awang pinagtataga ng suspect ang biktima hanggang malagutan ng hininga. Ang biktima po ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo at sa kanyang mga braso. Huwag kayo makikialam! Mapapatay ko kayo! Tila bingi raw ang suspect na si Jonathan sa pag-awat sa kanya ng mga kabarangay. Inaawat itong suspect at ng biktima sa pagsasagutan nila doon sa barangay, sa tabi ng barangay hall. Ngunit uminit yung ulo ng suspect kaya tinagaan. Ganun ma'am yung salaysay ng mga witness natin na parang hindi nila halos lubos akalain na ganun ang mangyayari. Tapos yun nga ma'am, nagulat yung mga witness din kung bakit ganun. Matapos maisagawa ang krimen, umuwi ang suspect sa kanyang bahay. Doon na siya naabutan at nahuli ng San Pablo Isabela Police. Jonathan Nahog, arestado ka sa salang pagpatay kay Abraham Kablingan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Nagtungo po yung ating kapulisan doon sa bahay ng suspect ma'am at pagdating naman doon tamang-tama naman na naabutan pa nila itong suspect. Ano man ang sasabihin ay maaaring gamitin pabor laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sariling tagapagtanggol na yung pinili. At kung wala kang kakayahan, ito'y pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba? Tara. Samantala, hindi na na-recover ng mga pulis ang itak na ginamit sa krimen. Hindi na po na-recover kasi ayon sa salaysay ng suspect, naghugas siya sa may isang ilog na nadaanan niya at naiwan niya yung itak, hindi na na-recover yung itak ma'am na ginamit sa krimen. Idiniretso sa San Pablo Municipal Station ang suspect na si Jonathan Nahog. Sa presinto, hindi itinanggi ng suspect ang nagawang krimen. Pinaras niya ang anak ko. 8 araw na nakaraan. Na nga may kasalanan, siya pa itong mayabang. Pahayag niya sa mga pulis, binastos daw ni Abraham ang kanyang anak 8 araw bago nangyari ang krimen. Last na ako. Letter A. Tapos na. Tapos na. Patayin niya ako sa ko. A. Mawala na kami like na. Sige ah. Ingat kayo. Bye-bye. Oh, sige. Gabi noong ika-6 ng Mayo nitong taon, pinasok ni Abraham ang kanyang bunsong anak na nakatira sa isang boarding house sa bayan pa rin ng San Pablo. Kuya, ano pong ginagawa niyo? Huwag ka bang bumalag? Bitawan niyo po ako! Pinasok ng biktima ang anak ng suspect doon sa kanyang boarding house. Bitawan niyo po ako! Mabuti na lamang daw at dumating ang isa pang anak ni Jonathan kung kaya napigilan ang pagtatangka ng suspect sa minor de edad. Tutupo kita ka sa tatay ko! Umalis ka! Ayos ka lang ba? Ipinagbigay alam ng mga minor de edad
na itinago namin sa mga pangalang Laika at Emer ang insidente sa kanilang ama. Kitang-kita ko! Hinahalikan si Laika! Kuya, ano pong ginagawa niyo? Ano? Laika! Sira ulo talaga to. Ay, wag na po. Yun naman ang dahilan kung bakit nagalit siguro itong suspect. Kap, binastos ito yung anak ko. Aminin mo! Hindi totoo yan, Kap! Sinungaling ka, kung di ka pa nabutan ni Emer, baka kung ano bang ginawa mo kay Laika? Wala akong ginagawa sa anak mo! Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nagharap sina Jonathan at Abraham sa barangay hall hinggil sa nasabing insidente. Ang alam ko ma'am, nipablatter yan sa kanilang barangay. Umamin ka! Kayo! Abraham! Pero tahasang itinanggi ni Abraham ang paratang sa kanya ng anak ni Jonathan. Sa kapitbahay ko, ano-anong tinetext mo? Aminin mo! Huwag ka mapanggawa ng kung anong Aminin mo ikaw! Tama na! Tama na! Abraham! Huli na to ha! Nasabi ko sa'yo! May mga pag-uusap pa nga yata sila dapat sa barangay ma'am. May mga rumors tayo na itong victim is parang pinipetition ng barangay doon sa kanilang sitio na parang papaalisin, ganun, di umano. Pero do unvalidated information ma'am yun kasi nakausap din namin ang base sa salaysay ng asawa ng biktima, wala naman siyang alam kung anong dahilan bakit ganun ang ginawa naman ng suspect sa kanyang asawa. Tiba-tiba tayo. Ang ganda ng ani. Buti na nga lang talaga di tayo nabutan ng bagyo. Magmula raw noon ang dating malapit na magkaibigan. Abraham, ano pong ginawa mo sa anak ni Jonathan? Nako. Iniwala ka sa mga chismis. Gawa-gawa lang ni Leo, pare, para mapaalis nila ako dito. Wala naman dapat magre-reklamo. Hindi ka manyak. Pati bata, pinapatulan mo. Ano sabi mo? Ha? Tama na yan. Naging mortal na magkaaway. Oo nga sir, pati misis sa kapitbahay ko, ano-anong tinetext mo? Aminin mo! Huwag ka mapanggawa ng kung anong Aminin mo ikaw ka! Tama na! Abraham! Huli na to ha! Sinasabi ko sa'yo! Ayon sa San Pablo Municipal Police, posibleng napuno ng galit si Jonathan at ninais na maghiganti kung kaya nagawa ang krimen. Sa pagkawala ni Abraham, naulila niya ang 10 taong gulang nilang anak. Hindi ko po lubos maisip, ma'am, na magagawa niya po yun, ma'am, sa asawa ko. Itinanggi rin ni Joanne ang paratang sa kanyang asawa. Hindi ko po alam, ma'am, kasi wala po akong nabalitaan na ganun, ma'am, hanggang nung natapos na lang po yung pangyayaring yun. Kung may pagkakasala man ang kanyang mister, sana raw ay hindi muna siya pinatay at inimbestigahan muna. Sobra pong brutal ng pagkamapatay niya po sa asawa ko. Kung meron naman po silang hindi pinagkaunawaan ng asawa ko, pwede naman po siyang ireklamo na lang po o ipakulong. Hindi po sa ganong ginawa niya sa asawa ko na pinagtataga na lang po ng ganun-ganun na lang. Samantala, kasulukuyang nakapiit sa San Pablo Municipal Police Station ang suspect na si Jonathan Nahog na naharap sa mga kasong homicide at arson. Panununog dun sa kanyang motorsiklo is separate case po na ang may hawak po ng kaso na ito is Bureau of Fire Protection, ma'am. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng panig pero tumagi siya magbigay ng panayam. Willing ka ba mag-interview? Willing ka magbigay ng statement mo sa media? Di ba pwedeng korte na lang, sir, na magbigay ako ng statement? Nito lamang ika-7 ng Hunyo, pansamantalang nakalaya si Jonathan Nahog, pinayagan siya ng korte na makapagpiyansa para sa kasong homicide. Paalala ng mga pulis, walang mabuting maidudulot kung ilalagay ang batas sa sariling mga kamay. Ang paggawa ng krimen, anuman ang dahilan, mali at may kaakibat na parusa sa ilalim ng batas. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.